sumasali na rin kami sa mga village activity like this. Bible sharing, ganun. So, ganito yung mga activities dito sa village namin. So, papakilala ko lang sa inyo ang pasimuno ng aming activity. Yan, si Madam Marlene. Tapos, yung kanyang asawa, si Kuya Jason. So, ayan na guys, mag-i-start na kami. Ika'y laging tapat kung magmahal. Sinasamba lahat ng ilang Diyos, ilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y walang katulad. Si Lord binigay si Jesus. Binigay si Jesus kasi si Jesus yung perfect lamb, spotless, blameless. Kilala ba natin si Jesus, mga bata? Si Jesus yung perfect offering sa atin na ibinigay, pinako sa krus para sa kasalanan natin. Siya yung perfect lamb offering. Kasi kaisa-isa no? Ikaw ba kaya mo bang ibigay yung kaisa-isa mo lang? Halimbawa, may exam ka, isa na lang pad paper mo, kaya mo ba ibigay sa classmate mo yung isang pad paper? Aba, wala ka ng exam, hindi ka makapag-exam, di ba? So, hindi namin kayang gawin yun. Si Lord lang yung nakagawa na kaisa-isang anak, binigay niya para sa kasalanan natin. Yan yung naging kabayaran. Ang kailangan talagang requirement, hindi sa pagiging mabuti. Pwede ka naman maging mabuti, tapos mamaya masama ka ulit. Pero, ang kailangan talaga, hindi religion din. Ang ino-offer namin dito is magkaroon ng bawat isa ng relasyon sa Panginoong Jesus. Relationship. Kasi maiksilan po ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo i-require kukunin yung pinahiram na buhay sa atin. Baka bukas. Diba? Iba natulog lang kasi hindi na nagising. So ang mahalaga, ready tayo. Ready na ba tayo kunin? So para maging ready tayo, dapat tinanggap na po natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Ang kailangan dito, habang umaattend tayo ng Bible study, nag-grow yung relationship natin sa Panginoon. Kahit bata, regardless kung anong edad mo, wala akong nakilalang tao na may relasyon sa Panginoong Jesus na nasira yung buhay. Dating drug addict, nakala mo wala nang imposible. Pero, pastor na, binago yung buhay. At may kakayanan na sa buhay, hindi lang talaga inayos yung spiritual life, pati finances, no? Ano na yun, sama-sama yun. Sometimes talaga kasi akala natin ang source ng blessing is dahil sa trabaho natin. Pero sa totoo lang, ang totoong source ay ang Diyos. Kaya nga doon tayo dapat lagi, no? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na nandito tayo palagi, kinikilala ang Diyos. Kasi mahirap naman makipagrelasyon ng hindi mo kilala. Pwede ba yun? Dahil kilala mo, di ba? Ganun. So, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos bawat araw na makilala siya, lalo na sa ganitong gawain. Pero, kailangan, in-accept mo na ang Panginoong Jesus. Diba? Yun yung kailangan doon. Kasi baka mamaya, ang dami mo nang ginawa for the Lord eh. No? Tapos wala palang acceptance. Hindi mo pala in-accept. In-accept natin si Lord Jesus as our Savior. Dahil naniwala tayo na namatay siya sa krus para sa kasalanan natin. And He is the King. Siya ang hari. Siya ang Panginoon na magpo-control na ng buhay natin. Kung dati palasagot tayo sa magulang, palainom, di ba? Pero wala talaga imposible sa Diyos. Pagka talagang gigamitin ka niya, i-enhance niya yung talent mo. Hindi naman talaga ako nagsasalita ng ganito. Mahihain po ako, takot ako. Yung parang hindi ako makapagbukas ng, hindi ako makapagbigkas ng kahit anong salita. Ganon. Pero binibigyan tayo ng talino ng Lord, no? Tsaka ng confidence. Tsaka dinadagdagan niya yung ganda natin. O, di ba? Okay. That's right. Agree. And tsaka mapalad yung mga kabataan dito, lalo na sa edad ni Matthew na nagsimula sa ganyang edad na nakikinig na ng word. Kasi ako, petsa na ako. Pero hindi huli ang lahat, di ba? Ang mahalaga, na simulan mo. Pero kasi ako noon, 23, 24, parang may inaalaw si Lord ng mga bagay, sitwasyon na hindi talaga natin gusto, hindi natin kontrolado, na wala ka na ibang choice kundi lumapit sa Diyos. Yun ang inaalaw niya. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede ba tayo, at